Hey, and welcome to the Iniro Show with Babs and Jessie. Char. Pastikan. Hello sa mga burikats. Hoy, hello mga burikat. How are you guys? Thank you for making us number 1 on Spotify with 5 million listeners. Thank you so much. I know, right? We're so happy to be on the top, not the bottom for a change. Salamat jud kaayo ha, kay gihimo gid mi ninyong sikat as in. Daghan na gyud kaayo endorsements after ani nga episode. As in, ang average listening time good namin kay 69 minutes kahit ang aming podcast kay 30 minutes. Ano yung nangyari? Lahi na day itong nga podcast. Lahi tilgi paminaw. So, how are you? So, Babs, I'm doing well. Do you wanna go on the record in saying that I caused the delay of our recording because giuna na ako kung biga? Yes, as in nakipag one night stand ka, imo kong gi-Indian, yawa kakaayo, for the record. Uy, but in my defense, I feel like that was research and I'm about to present good data for you today. Well, so ikaw na lang mag-podcast karon kaya ikaw lang man nakahibalo sa sige tanan. Oo, ako na Judo, ako na ni siya, The Iniro Show with Jessie. Goodbye, Babs, ganon. Bye. O sige, bye na lang. Okay, thanks for listening. Well, kanig yung episode nato, no, bagay ni siya para sa mga igat, sa mga bigatlon, sa mga burikat, sa mga That's bigaon, correct. sa mga katol, sa mga kundatan, ug sa mga uwagon. Because our topic is... You're like a thesaurus, Babs, for all things dirty. Yes, of course. Because I am an Iro. Yeah, the epitome of Iro Char. Because today's topic is... One night stand. One night stand etiquette. Oh my God. Unsa ni siya? Mawin na siya Wow. etiquette for the mistresses or something? Well, this is an etiquette for kuan lang kanang bet kato yung dimension na daghan kay taom, daghan kay sila mga burikat, mga katol, mga this and that. So bisag damak ka, dapat na agapon kay etiquette, kabalo gihapon ka mag Yes. sa tawag ana, murag Practice of decorum. practice of decorum. Of course, because at the end of the day, you want to emerge as kuan victorious sa imong pagkahugawan. Well, at least mahibaw ani mo nga dili gihapon ka iro, tao gihapon ka kay naa ka pay decorum ug proper manners. You do things with grace para kuan pagkahuman kay kanang effortlessly elegant ang imong pag walk away. Pag walk away sa pagkahugawan nimo. Pagkahugawan nimo, yes. So, Yes. while we're preparing for the show, giisip ko pala na hindi pala talaga ito like karang guidelines on how to have a safe one-night stand. But etiquette jud siya, social graces when it comes to not being being clean. Bitaw, na-discuss naman to nato dati tong Georger tips. Georger tips na unsa ang dapat buhaton bago magkapag one night stand. That's Tama. correct. Kani siya after Oo. one night stand guna or during one night stand. So unsa ang Oo, mga namurag, dili jud siya necessarily about safety, but more on like social graces. Wow! more of pagiging tao. Oo, kahit aso ka. Oo, bisag aw 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 aw. Sige, Bab. So, simulan na natin without further ado. Ano man ang kuan? Etiquette number 1. Wow! Wow. Etiquette number 1, dapat you have to clean up yourself para pud sa imong sarili o para pud sa imong mahimong partner na one night stand. To damak na gani imong pagkatao niya, damak pag imong physical lubot, di ba? Yeah. And I just inject something. Kanang, speaking of lubot, baka nang feel dyan ako no matter how hard you try to clean down there, na dyan siya gamayng Na gamay kamunggay. Hugaw na mabilin. Dili magod. No, like, Akong buot pasabot ani kanang limpyuhan po din imong sarili ba as a sign of respect Of for your course, partner. yes, that's dapat correct. mag-toothbrush ka, mag-mouthwash ka, magpalubi ka, dapat maglimpyo ka dito bis na ay mabiling gamay kamunggay ug na ay mabiling mga corn din ha. The fact, ano nagkaw ka mong guys siguro? dapat lahi na siya nga episode nato no kanang how to What not to eat. what not to eat bago ka magpalubi. Based dito sa una gid nato nga show dito sa YouTube nga dapat i-cleanse pud mo imong soul ug imong physicality bago ka makipag one night stand. Mo na siya in general. Kumbaga, creating a safe and clean playground. Charot, para sa lawas mo yung playground.
Oh, because your body is a temple na dapat dila-dilaan. Yeah, very good point. Basic And you number know. 2, yeah, very basic, but I guess people forget about it. Oh, char. Ay, wait lang, Bogs. Naghahatag ba tag tips sa ingon ani because we are used to having one-night stands? Oo, kanang technical authority naman good ta sa biga. So, we have the capacity and the institutional knowledge to expertise mo gid nato share. Oo, like no shame in that. That's this is valuable information na di ninyo makitaan sa library. Akong image ba no ka ng pure, immaculate. Hala ako sad. Unfortunately, we just decided na we will not be that kind of clean person anymore when we started this. Ay dili na lang mag-disclaimer na lang ta na kani nga ko an episode guidelines para sa one night stand based na lang ni sa atong mga friends experiences. Okay. Sige. Kuan siya ka ng according to my friend. What's your second? Yeah, the whole episode or experience of a one night stand is centered around consent. So, naaji agreement and you have to parang stick to that agreement. I think critical na siya when it comes to really, especially when kumaingon siya one night stand, di ba? Na ay overnight na mangyayari or something like that. I think buto mong ipasabot is setting expectations and setting limitations on what you will do. Yes. Oo, that is so important. Because why will you have a one night stand kung wala kay klarong kasabot, di ba? Bitaw. Tinuod bitaw. I think dapat yun sabutan siya kay basta mag-overboard kanya wala ka kabalo nga didi niya gusto. That's correct. And when that happens kanang ang ending jud no kana na disappointment, na kanang mga kalagot na mangyari and matagan siya kag bad review sa Yelp. Charot. Dapat na untay rating ang Grindr no na pag na judge na nimo siya tagaan nimo siya rating kani siya baho ni siya ba or nagbuot-buot siya og stay sa akong place bisag dili na gusto nga magstay as in siya, 9 stars out of 10 stars kay 9 inches siya ana. Or 9 stars out of 10 kay gi-claim niya nga 9 inches siya pero 69 inches di ay siya. Oh my god, bungkag. Yes, that's true. That's so true. ganon, yeah, that's true. Oo. So there has to be consent and an agreement. And as I think murag nara ko i-share ng experience nga one time at ato nga kanang nag-hook up with someone. Kanang wala jud ato mi nagsabot na magstay ko sa iyang hotel room for the night. Pero nag-assume lang ko like after na mo nag-sex kay nagbukot na kog habol. Pagagrawong. Okay naman sa iya, ha? Nagilawayan po ni mo ang iyahang unlan. Yung bedsheet, yung punda. Uy, kabaga ni mo daw. Uy, sa sumema ka ayaw ka, no? Lagi, buang nga to, uy. Wala na siya choice, kaya nigda naman ko. So, maratuan, pagka morning na lang siya rakuan. Nagstay ka tungod kay gilamian ka sa iyaha. Wala ka na nag-enjoy. Ambot ka ng after kapoy, mag-good. So, after ato kay ka na higda-higda lang niya. Pagka man, and siya ka, naglingkod-lingkod pa siya. Niya pagkahuman, wala man siya nakaingon na, sige na, basta maraganan. Wala man he wasn't brave enough siguro to drive me away. Pero ma-feel man po good ni mo sa body language or how he treats you kung gusto niya nga magstay ka or dili. Actually, wala pang bugoy ko na to Grab or kanang Uber ba, so di pa siya makaingon, tawagan na kita ng taxi or whatever. Tapos gabi naman pagod tuoy niya. I think ang context ato kay kanang medyo young pa ko, niya daddy mangod siya. So feel siguro niya na kanang responsibilidad ko niya. Iniguman sa moto, sige patulugan na lang bata diri kay basi. Maunsa pa ni siya pauli. Pero wala po siya nag-offer ato. Wala po siya nag-offer. Wala po siya nag-resist. I vividly remember that night na kanang natulog lang mi and then pagka morning kay kanang sige good morning and then uli na. O man ka gipakaog og bulan. Wala lang ko gipakaog ka ng breakfast sa lobby nila sa ilang kuan sa hotel. Kung ikaw ka og bulan dito na nanungkab ka pagka mata nimo kay gigutom ka. No? O kanang gikuha nimo tong as in, kuha niyo scavenger level naman siguro na uy. Kanang gikuha pa nimo ilang mga mga hotel toiletries, sarap. Luya na uy. Di naman siguro dapat ka na hook up uy, nagkuan na ka uy, nag-no 4-piece na ka uy or something. Gikuha niyo ang safeguard dito sa kuha. Sa o kanabit mga libreng sabon na nana. Abagang. So actually kato, moto akong etiquette nga di ka manghuhag sabon o
Di jud pud ka dapat magtuga-tugag tulog-tulog nga pwede mo nagsabot. Pero is it okay ba na mag-assume lang ka na matulog lang ka dito or pwede ka mananghid? Over time, no, I realize nga kanang kumaga ang proper decorum kay dili ka mag-assume jud. You have to fend for yourself. Nga dapat kumato ka hookup na jud kay kining resources sa imong padulong og pabalik. Mo assume jud ka na uli ka anang gabi mo na dili ka ma-assume na makatulog ka. Kay very rare naman po na instances na invite kanya, hey, do you wanna spend the night? Dili na lang katulog, anagod kulan kasi ganon. So kato dili jud ka magtuga-tuga og assume kay ulaw, and then my God, don't put yourself in a situation nga awkward na maglisod og express ang imong partner sa unsa iyang gusto na kailangan na din niya, he needs to be alone pala after good. Or especially if the sex was so bad, nagbuot-buot kag stay dito overnight. Ulo, nakatry na ka na, no? Charat. As in, nakatry na ko, pero ako, dili ko nag-assume jud mo. Uli jud ko, kay wala man guna na mo gisabutan. Or bisag gisabutan na mo nga magstay ko dito, I always want to go home, whether it was good sex or bad sex. Like, it's just so weird. Dapat na kay sense of kanang judgment ba kung welcome ba ka or dili good when it comes to that. The sex is one thing, but the spending each other's company after that is another. Yes, it becomes more intimate manggod nga nag-spend na mo og more time together instead na mag-jerjer lang mo. Oo, yeah. And you're not the same person ba after sex? Yes. Diba? Have you noticed? Yes. Parang nakay kumbaga post-nut clarity nga kanang mas, for example, di naka-horny, kanang you're a different person, you're a man of God na. Charot. And most of the time no na after jerjer no mo dili nakaganahan sa tao. Labaw na pag ONS lang inyo ang sabot. You should really be kind of discerning when it comes to that. Ayan. Yes, That's etiquette number 2. Etiquette number 3 is Etiquette number 3, don't talk too much after sex. Ay, really? TMI naman ni kayo. Uy, ako isa ka experience ba murag 2 weeks ago lamang gid ni siya. Tanan niya ayahang mga experiences about sa Big O, mga orgy. Okay. Ano mo ng story? Nag one-on-one me. Unya pagkagabi daw ato, napa daw siya orgy na adtuan. Wow, giingon niya sa imo kuya ba? Quezon City man kuno. Ato siya Quezon City kay ang place daw sa iyahang orgyhan kay Quezon City pod. Maong giagian na lang ko niya. Huy, gabi pa ni mo stamina. Gabi pa ni mo stamina. O nagapon kay kusog ana para makipag-orgy unya. Kuya niya no, so murag ka niya kan appetizer or murag ka ng side trip lang, anak. Prologue ko niya. Ang iyang main course kay katong orgy kagabi. Ala kuyawan no. Na-weirduhan pag yun ko. Ang saklap pa jud kay wa ka niya gi-invite, charat. Etiquette man pud na nga. Dili pud mo invite imong sarili oy. Dapat hulaton pud mo ang other party na invite ka. Pero dili man pud ko interested gid ato kay dili kaayo ko ma-orgy as a person. Pero kadto gistorya na niya ang iyang experience sa mga orgy. Kay every week daw siya sige orgy sa Mandaluyong. Nya daghan na kay siya gipagstorya didto niya. Hala oy ngano nagakadal man ta habang nagastorya about orgy. Pero maligo na ka og uli na kay dili na ko gusto mag-spend time sa imuha. Pero dili kay na ko masultigan. Oh my God. So unsa gipaminaw lang nimo siya until nahuman? Gipaminaw lang ako siya until mahuman. Taas kaayo siya. Parang hello. Ayun na, tama na. Di na ako gusto maminaw sa mga stories about orgies. As in, hello, uy ka interesting. Para sa kuha too much information na gyud siya. Ug wala man buko nang utana. Gi-volunteer information man pud niya. Ay, ka-weird lagi niya. I like that. And at the same time, that parang etiquette really makes sense na kanang you treat the hookup as a largely impersonal interaction, Jod. Like the one night stand is impersonal. I mean, you do get into each other, like into each other's private, sana ba? Pero it's still very impersonal na dapat di ka you don't reveal too much about yourself, I guess. Medyo ma-turn off dayon ko pag ingon ana. Kay TMI namang good. Labaw na pag wala ko nang utana sa mga ex nimo, kung sa mga nahitabo, na parang you don't have to tell me unless interested ko. True. Ikaw ba, okay na ba sa imuha na mag-TMI sa imuhang ONS partner? Now that you mentioned it, no, kanang it would be nice to parang keep some kind of mystery throughout the experience. Samot na kung first time pa. Unless the intention is to like be friends with the person or build rapport or to parang explore where the ONS one night stand thing goes. Unless naka-intention to go beyond that,
Kay kanang, tama ka, don't talk too much, my God. Tinuod. Kay naaman go'y limitations or naaman go'y boundaries na dapat nimong i-observe pag makipag-ONS ka. Naaman go'y things nga pwede ninyo istoryaan, mga mundane things, weather or whatever, pero kung deeper things na and thoughts, move off. No? What do you think? Yeah, I agree because I can't quite put a finger on it yet, but you're right in saying that you really should be very selective with the kind of conversations that you have with your one night stand partner, because ayun, they could use that against you, or you can really create a very uncomfortable environment, such as like your experience where you felt na kanang he was revealing too much and that wasn't pleasant anymore. And in connection with that, no, siguro ibutang na lang po nako itong mga conversations about your job or about your salary, and especially politics. No good na siya. Yeah. Did that happen to you? Like, may umabot ba ang mga conversations there sa job and the salary? That is so weird, ha? Mawirduhan ko kay murag para sa ko personal siya, and wala pa ta sa dating stage for you to ask me about my job. Yes, exactly. Mas naman ng weird na parang, uy, naay bakante sa inyuhan. Nga ko. Oh, yeah. Position. Yeah, that's so funny. I don't even want to reveal what my job is, no? Kanang mga taong nga na ba, well, I don't know what they're thinking. Do they really want to get a job based on a lead that was presented to them during one night stand? Di ba ka weird? If they do get that job, like in the future, bang pangutanaan sila, how did you get into the company pala? Ay, well, nag-iyot ko ani sa ka-person yun siya, kanang opening sa ilaha. So, na-apply ko. Di ba? What the fuck? Uy, kalahin mo na nang nag-Georger mo, niya imo siya gawin for sa imo company mo. Ano sa man? Alagi. Ano sa man eh? Uy, ka na po. Maulaw sa siguro mo. Uy, wala ko kasabot nga. Ano, ingana ang mga tao. Nga. Isang gali ang imong uyab nga na-meet ni mo sa Grindr or sa Planet Romeo, maikog magani ka magsulti sa imong mga friends na na-meet ni mo siya through Grindr, di ba? Or Tinder. Yeah, samot na siguro kung sa professional life no, naka for example, nakik-one night stand, apply jud siya niya, successful na kayo siya, niya maghatag na siya ka ng inspirational talk to the employees. Well, I started my journey in the company from a one night stand with no less than Babs. Go ahead. Yeah, siya. Thanks for listening to my TED Talk. What the fuck? Ang purpose lang siguro sa uban, no, nga dili sila gusto nga awkward ang inyong presence after ninyo mag-Georger. So, gusto niya mag-small talk. Pero it's a no good for me if you're gonna small talk about your job, salary, or even politics. Yeah, I get that they have that intention nga small talk lang siya, and siguro that's one of the questions that's very easy for them to ask na asa di ka nagtrabaho, di ba ana man jud na. They want to get to know you. Siguro me on their end, no harmful intentions. They didn't mean to make your interaction awkward. Di lang sila hawad mag small talk. Ako dili ko hawad mag small talk. So after hilom lang, smile, hulaton nga maligo, muuli, and after that, okay. Kaya para magud sa kuha, if you're gonna talk regarding your job or whatever you do, it's something that you talk about when you are in the dating stage na. Ako ang mga conversations post hookup kay kanang kuan, hit and miss siya. Yes. Minsan kanang it just comes up naturally, minsan kay kanang awkward siya. I don't even remember kanang the last time I had like one night stand na kananay murag kind of weird small talk na wala ka na, how's the weather? Charot niya, nagkita ka nag-ulan. Dili ka nang nakimakita nga libro sa iyahang shelf or naa siya'y playlist na nakita mo na gusto mo. It's a good conversation starter. Yeah, Pero most of the time, dili good ko mag-start gahapon ng conversation even after Georger. I don't know. Ay, siguro kung ingana, okay lang because you don't initiate unless like you're feeling it. You really have to parang trust your gut ba when you go into these kinds of things. Kay katulagi, as I said, hit or miss siya. Unless, for example, na klaro jud kaayo hang ka ng blue iyang hair. For example, syempre, mungutana jud ka nga nagpa-blue kag hair, di ba? Or ganahan, they like to talk about that. Or like, nasa like ka ng tattoo nga ka na Mickey Mouse niya, ka na macho kay sila. Di ba, syempre, mapangutana jud mo siya, nga na kay Mickey Mouse na tattoo, although dili jud siguro yung tattoo. Pero basically, things like that na natural conversation
starters. Tama jud ka nga, ang ONS gud impersonal gud siya because ang dynamics will start to become different pag nag-converse na mo. It's either mas awkward siya or magkaroon mo ng different kind of connection. I guess for some people, it's a risk that they're willing to take na if they're really into this guy that they're hooking up with, no? Kanang go sila the extra mile, gamble sila ba na kanang what if no this will not be just a one night stand, maybe let's just take a risk and see where the conversation takes us. So that's how we get success stories about like people meeting their uyabs and partners from online dating, diba? Oo. Kana na magud kay emotional connection pag mag-start na mo og small talk labaw na if you have the same interests, no? Question, are you the kind of person who will take the risk to see whether the one night stand becomes something else? Depende if I really like the person. In general, I always make it impersonal. Na after that, dako ang possibility nga dili na mi makita og usab. Gets. Kung I like that. Like ay na ako ang person, tapos wala mi nag-small talk, pagkahuman og Gerger, I always make sure to thank him sa chat. And then you will na wait na lang if they respond there. Yes, if they respond, then it's a good sign na you can take it to a different or another level. Tama, oo. Like, dili siguro applicable ni akong next na isulot eh. Pero anyway, kanang, I'm the kind of person who prefers to kanang keep the impersonal experience intact. Kaya kung mag-try mo kag-reach out kay basta ka nang di na hinuon siya mapakita sa imo ever, good, ikaw na ang nag-gamble ba and then wala na, ikaw na hinuon ang nasad. Pero dili mapuna kaayo ng super stalker kaayo nga pag-gamble ni mo. Dili mo ka na stalker na mag-thank you lang ka na or thanks for spending your time with me. Right. Tama. I had a great time. Or bisag simple lang na thanks, ma-appreciate na ako siya. Pero pag dili na ko ganahan ang guy, black na siya. Okay. Hello, ikaw lagi ang savage. Charot. Of course. Tama. Ma-compare po din na kung experiences na ko before and now. Before, kaya kanang medyo critical ko about keeping the impersonal experience intact na kanang, shit, dapat go easy lang ko sa kanang interactions after this kay kanang basi kanang weird out siya. Pero karon kay kanang, di ko sure if ingana pa. Okay lang siguro na kanang wala na ko care whether they still want to take things further or not. I'll just take it as it is. Ganun God. Siguro atong una, pag makipag one night stand ta, gusto man ko nato ma-feel na okay ta as a partner. Maong gusto nato ma-validate na he had a good time with us. Maunang ajit ka ay ta after na parang hala, okay kaya ta my sa gosh, iya. correct. Or that's correct. Diba? So pag wala siya nag-message sa kuha after me mag-ONS, but wala siya gilamian sa kuha or he didn't have a good time, di ba? Or like ma-shatter na ang imuhang kuan ba, kumaga imuhang sense of sa ba kanang self-esteem ka nang shit uy klingin mo kay ko di na lang siya kanan sa kuha. Oh yes. Wapo na nga kung isa ka etiquette, dapat dili kayo ka-clingy after. So mo na siya ang imong next. Yes, dapat dili ka-clingy after. I wanna build up katong gingon na don't talk too much. I like the idea nga don't get too comfortable sa one night stand kanang mag-cuddle, mag-initiate ka, wa mo nagsabot ana, marag-ana good. Pero nice man pud mag-cuddle after. If they consented to it, if nag-agree mo na part siya sa experience. Actually, no. Sometimes it just goes naturally. Depende yun sa experience ninyong duha during the Gerger. Because if the Gerger was not really good, mutindog na lang siya ug maligo ug muhawa. Maramdaman gini mo sa body language sa tao. I think you have to be sensitive also. Kay mas sense man gud nimo ang energy good. And the point I'm trying to introduce actually, kanang don't get too comfortable, is kanabit ang magkuan na mo. Overnight na. Natulog na mo niya ka na ba di mo bangon siya in the middle of the night ba niya gamiton niya imong fingerprint niya pagkahuman mo log-in niya sa GCash niya i-transfer niya ang GCash niya mo sa iyong GCash niya pagkahuman you will never know kay tulog man ka niya pagkahuman gi-unlock niya imong phone gamit imong fingerprint, diba? So nag-experience ka na? Wala, hindi ko siya na-experience pero it dawned on me while I was like using my phone na kanang, my God, vulnerable mo pala in the middle of a one night stand. Samot na mag-sleep over mo kay you always bring your phone and your fingerprint is like literally right there. Hindi ka makamalay kung gigamit ba ang imong fingerprint or not. Unya, naadi sulod mo Gcash. What if piso lang ang sulod sa imong Gcash? Actually, kanang kuan lang 86 pesos. Shut up. O, pwede pa ka makaload na siya 50. Oo, makaload na 50.
Diba? So, kanad mo dyan to, don't get too comfortable. And siguro kung magkuan man ka, mag-one night stand ka kay ka ng putla imong fingerprint. Charot. Imong fingers. Putlang fingerprint. Picking up someone is really risky, good. Nag-risk Yeah, na actually. siya. So, you just have to be careful, no? Yes, and tama dyan to nung trust your gut. I remember gi-share na atan ako ni sa imo na sa Thailand lagi sa DJ station ating favorite. Oh. Diba, I was there. And then parang there was this like really parang hot Thai guy na invite ko niya sa iyang place daw kuno niya. Duol ra daw ana siya, duol ra daw ang murag patakran sa metro sa taxi kay 500 baht ra daw. Uy kalayo na di ana uy nya diba bugo, what if bugo jud kay kunya uban ko diba nya pag mata na ko in the morning kay wala ko isa ka kidney patay. Diba? Yeah, so, ang gikan ka DJ station niya, yung balay kay Mochit di ay, layo ka kayo. Oo, layo kayo. Mo ba na? Mochit ba kalayo ang kuan ng 500 nga patak sa taxi? Uy, muagi na kag expressway ana, no? Kung 500. My God! So, wadyo ko ni sabay, uy, patay. Giatay. So, pagbalik sa hotel, char. In that case, pag naka sa strange land, no, better pud nga, dalhin na rin mo siya sa imuhang hotel room. No, you're safe naman generally, diba? If you bring someone to your hotel room kay, like, whether magkinaunsaay na may mga CCTV and it's your space. Yeah, dead mo sa hotel room ni mo, tapos dito kanya dunggabon. Oo, diba? At least, you died in your hotel room. Charot, joke simba ko. You died peacefully with 10 stab wounds. Yeah. Yes, in your social hotel room. So ikaw, what else? I'm eager to know your thoughts on kato, don't get too clingy after. I think dapat dili kay ka clingy after a one night stand. Kay wala man pud good ka kabalo sa tao if like niya na maging clingy ka sa iya or dili. Mahibawaan gini mo sa body language. But even if you liked each other after the jerjer, murag dili pa siya time gani na maging clingy ka. What is clingy to you and unsa day ang not clingy behavior? Nabatay murag some kind of time frame or duration na i-follow para dili ta clingy paminawon? Like, do you need to let 48 hours or 1 week pass bago ka mag-text o sub apart from thank you? Na ako'y na-experience noon after na mo mag-jerjer, no? Clingy siya for me. Kana mo, sige siya punta na kung kanus anapod mo mag-usab. Oh my God, nga nabi ko sa kung gabi sa kung ka-hook up gabi lami mo kayo niya ka nang ko na ka nang basta nagtakso na ka na uy lami kayo to last night I'm still thinking about it ingon pa jud ko nga ka nang kuan padi sa bunta next week. Doon sa iyang tubag wala sila nubag okay lang. Subot pasabot wala sila gidamian sa imuha. Dili uy gidamian sila pa. Wala ko kabalo kung unsa ang boundaries na dapat nimong ibutang, no, kung unsa pagid ang clingy o dili clingy kay depende pa gud ko na sa imong perception. Clingy man gud para sa kuwang isa ka tao kung wala ko ganahi sa iyaha after jerjer. Pero kung giganahan ko sa iyaha tapos ginakulit ko niya, kiligon ko, char. Siguro depende siguro sa person. Diba, you know what they say, diba, na kanang kung ang sa person kay pangit, ni ginasundan ka stalker, pero kung dili kay admirer. Yeah, siguro na same concept siya. Diba? Depende dito sa tao nga imo naka-jerjer. And so far, sa imong mga recent experiences, clingy ba ang mga tao or kanang kuan? Gilig ka, char? Ingon ani ang ako ang cue manggod na ganahan ang tao sa kuha kung siya ang una mag-message sa kuha after na mo mag-jerjer. So, una, tanawon sa na ako kung wala pa ko niya gi-block. Motion na nabang. So, kung wala pa ko niya gi-block, but pasabot, okay pa siya. So, second, wala ko niya gi-block, unya, nag-message siya og thank you or parang next time uli ganahan ko sa iyaha kiligon ako sa iyaha pero pag wala ko niya gi-block unya mag-message siya og thank you nya wala ko gilamian sa iyaha ako ang man-block sa iyaha fair unahan mo siya unahan ako siya. Okay gets so ganahan ko na process at the same time kung na siya murag mini game ba after the hookup na malalaman natin kung sinong una ibablock dito lang sa One Night Stand with Babs.
Bitaw naman yun. Kung siya ka ng kapamilya, deal or no deal niya. Pakan open the briefcase, open your bisong. Naagyod siguro yung dynamics good before, during, and after one night stand. Right. Next na ko nga list, para sa ko ay no good ni siya, do not talk about politics. I like that. Although, kadaghanan baya sa ubang tao nga political kaayo, no? Nagabutang sila sa ilahang profile or even pag mamiti mo sila in person, pangutalon kanila kung unsa imo ang political leaning. Kanang kung ano, ubano ka kakamping, diehard ka kakamping niya, pagpakita nila silang ulo kay pinkish man, so kakamping sila. Niya kung BBM ka kay pula man, so kanang ilahang ulok kay kan inflamed, so pula. BBM. So kung dili pink o dili pula ang ilang mga ulok na mura di talong ang color, so dili na sila para political color di ay literally. Kung dili pink niya, dili pula niya, medyo green, dili sila Inday Sara, magpa-doktor sila, kaya hindi na sila. So na sila yellow, but pasabot dilawan sila, na sila gonorrhea ug tulo. Patay. Diba? So, wear your colors, charat. So, tama ka no, na dili jud nimo na siya i-reveal. Kay dili siya pleasant, dili siya kumbaga conventional nga topic na hisgutanan kung hooking up or one night stand, dili siya kanang conventional na topic na kinsa imong kuan. Kasi mong giboto. Polarizing man good kayo ang politics good. Although, kabalukan nun, kadaghanan na diri sa mga tao, they will not consider you if you are not inclined to their political stand, which is kind of weird and very divisive. That's true. Tapos kanang they're making their political choices their personality ba? I see a lot of those in Twitter na parang may mga tweet, nakita ko talaga to, I swear. There's this person nag-tweet siya na, I had the worst sex ever with a BBM person, whatever, ganun, BBM supporter, na parang, what does like kanang being a BBM supporter, for example, or Lenny supporter, have to do with have to do with how amazing the sex is. Kanang may mga inspiring words si BBM or Lenny na kanang motivate na kanang iyoto ni magtarong ang isa ka person kay kanang sa gobyernong tapat kan dapat jerjeron ang lahat ganon kanang tarungon og jerjer kay kanang daga-believe ka na si BBM kay tigre kanang ganon pa. It's ridiculous. Kabalo ka lang kung kay balunong ang imong political stand di ay no, kung makaleni ka or maka BBM ka, maka horny di ay semuha. Fetish na di ay na sa Twitter. It's so weird. Ako regardless of anybody's political belief kanang mahorny ko kay lami siya ganon. Yes, that's true. Ikaw? Ako, wala ako'y pakialam kung sa imong political stand. It doesn't make you less of a person. Basta ako, lami kang performance. Uting jud. Basta lami mong oats, yes, mauna na siya. Go, go, go. Diba? Oh, I mean, it's a one night stand, man. It's like buying ice cream, for example. Na kanang regardless of unsay color sa cup sa ice cream magyapon gikaon nimo. Kanang nag-ana good. I don't know if that analogy makes sense, but you can't taste the cup. You can only taste the ice cream. Gets, diba? Bisag unsay color sa ulok gihapon na. Uy. Ay, like siguro na kung kanang medyo greenish na ulok dili na ko. Wala po greenish na ulok. Uy, nabuang mo na siya. Uy, kanang murag kuan, kanang murag hambot, kanang basta na ifong, I don't know, man. I haven't seen a green na ulok. Na siguro yung mga lagom kaay na mga ulok, uy, nga murag talong na ang color. Pero dili po na green po kaayo, uy. Actually, kanang pinkish na ulok is actually nice. Kung reddish, kay murag inflamed na. Kanang kung dilawan, hepa na, kanang nakahepa. Mapadoktor na ka. So tama jud to na kanang kuan di jud ka manghisgot og politics when it comes to sex. Weird siya na conversation starter. And mas weird siya nga kanang one night stand ender na kanang sino ang president mo? Unless tama di ay kini na exception, unless nag-hook up mo during elections, like say for example May 10 jud mo nag-iyot, diba? Or May 9 mo nag-iyot, I'm sure mahisgutan jud na oy. Or na-meet ni mo siya sa political rally. Yes. Or something like that. Malamang na-meet mo siya sa political rally, mag-alaman na kay before mo nag-take off of clothes, kawalo kang sang colors ng t-shirt, di ba?
So, okay lang. So, you really talk about it. Pero para sa kuha, dili siya good foreplay. Dili siya lami. No? Nakanang, why should we talk about the state of the nation when we just want to like, kanang, Get off. be concerned with the state of our crutches? Correct. Tinuod bitaw. Wala ko kasabot sa ubang mga tao nga gina-alienate nila ang ubang mga tao na dili nila pareho og political belief. Kanang the worst part case kanang that kind of behavior ginadala nila sa bedroom. Kumbaga. Dili siya maka-turn on ba ya? Dili siya relevant. Exactly, it's not relevant in the bedroom. Magtupo lang gapon mo sa kama. Mo naman ang gapon ng ending. Unless kanang buangon jud siya no na kanang ihadyo tong gibuhat para ma-tweet niya na I just doggy styled a BBM supporter or something like that, 'di ba? Kanang buang na jud siya, ibang level na kailangan na jud nag-doktor. I just dominated a BBM supporter, so ako ang top. Yay! So murag yay, Lenny ang panalo, chara. Lain kay nano ka ng murag, magausan ako para sa ito, Lenny. Uy, kadamak, uy. Babangon ang utin muli. Oh. Uy, na ako yung experience ba? Dugay naman ni siya mga 1 decade ago. Na ay nang hiram sa kuha og kwarta. As in? Pamasahe daw niya. Kaya nahulog daw yung kwarta. So, huy, kaluod po daw niya. Uy, my God, kanal. Parang yatagan na lang ni mo. Gitagaan ako siya 20. Kung tanong ako, pila mo ang pamiliti? Weird na, Bebs. I think naka-experience ko. As in, 20 po akong gihatag. Mga sa kong pamasahe, so giblock din ako siya after. It's a sign na pwede siya scammer. Tama po na siya nga. Kung mahukap ka, you should know your way in and out and you should empower yourself with resources to go in and out of the hookup. Ano ba? Nga kanang, dili ka mag-bother dito. You only came there for the iyo. Di na kasi pangayo mapamasay ka. Weird! My God! Bitaw, ma-feel na ako nung pag-inguna ng mga tao na sila'y intention na mangawat. Ako Bebs, no? Kanan ako i-invite sa akong place before. Nang hulam siya og sapatos, kay kanang na doon siya formal na atin na niya. Kato, barato nga ko itong loafers. Uy, buotan po kay ko, gipahulam na ko siya. Siyempre, na nabalik. Yun, dapat etiquette po na siya, no? Dapat dili ka mangayo og favor sa imuhang ONS partner. Yeah, my God. You should go there prepared, diba? Kanang just come and go back, ejaculate and evacuate. Di ba nga, di na ka mangayog pamasahe, manghulam, magsapatos, magstorya sa imong kuan, imong kandidato. Red flag na siya sa kuha. Parang it's doing something that's beyond what you're supposed to do. So, sakto gud ni atong ginahisgutan no, na siguro after this, mag-produce ta sa social media ka ng kuan ba, kang social media card na checklist kung bago ka magkipag-judge kay Babs ug Jessie, dapat na-tick na nimo ni nga mga list. Nakay orientation, naka-take up ka og 5-minute orientation. Tama hala no. Dili nimo hasulon ang true partner nimo ba sa mga butang nga dapat dili siya dapat mahasol. Kaya wala siya obligation sa imuha to fulfill those stuff na kailangan nimo. Ang obligasyon lang niya sa imuha, lamian. Mahekya lang mo o kana lang jud. Tama. So, dapat na-adjuntate ka ng terms of reference or terms and conditions bago mag-iyot ka ng before niya ipaslak yung nota sa imo kay kanang na-checkbox. Na kanang by paslacking your nota here, you agree to these terms and conditions. Siguro pag bago ka magipag one night stand, no, bisag sa online mo siya or sa bar ni mo siya na-meet, namang good na unspoken contract, both of you, nga obvious na dapat ninyo i-fulfill. Fortunately for our listeners, no, kaning unspoken mga contract, ato dyan silang gikuan, explicitly discussed, no, ayan, I hope nag-take note sila, kaya after this, mag-exam. No, essay ang atong yes, exam. No, graduhan mo ni Professor Babs. And napupuseo ka Jay-Z. Dapat kayo idungag sa mga koan na discuss natin. Mo na to siya. Ready na ta mag-administer sa quiz. Every class get 1/4. 1/4 lang yung essay. Important gud kaayo no.
nga dapat sa tuwa manggikan ang etiquette. Yes. And ikaduha, Oo. you have to do it responsibly and safely. Actually, tama gyud na siya. Even though you don't expect people to follow these etiquettes, at least like we did our part ba nga kanang muna na siya ang the good that we leave behind. You have to be a responsible burikat. Okay, kung burikat na kanya pag kumanwa pa jud kay manners, wala jud ka kanang hugaw jud ka sa in this world. May pag di na lang ka magkuan manguwag. Yes, ikaw na din ang Okay. iro sa tanan mga iro. Oo, magbuhat na lang po kag podcast nga the Iniro show nga kung mas iro. As in. Anyway, nalingaw ko sa tuang very educational very siya. substantial, very educational, and daghan jud tag mga learning points and action items para sa atong mga fellow na mga burikats, no? Oo, as in feeling gyapon nimo nga limpyo ka bisag damak ka kay gibuhat nimo ang mga etiquettes for one night stands. No, wala ba yan sa school? Makasulti lang jud ka og mga ingon ani no kung experience na jud ka kaayo. Like ikaw, di ba? Like you. oh like me, 7 times Diba? a week ko Gerger. So dapat Oh, sana all. daghan jud bumatun-an sa kuha because I am a Vestal Virgin. As in, no? Grabe talaga ang mga aral na pulot dito sa ating show na tinatawag na The Inner Show with Babs and Jessie. Bye, Thank you so much for listening. Yots. Bye, Yacht. Love it. Love it.